At kung kayo po ay may Biblia at dapat lang po na tayo po ay magdala ng Bible, makibukas po kayo sa unang Kronika 16 sa verse 8 hanggang verse 12. Sabi po dito, mag-ukol ng pasalamat at si Yahweh ay tawagan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gawa ay ibalita kahit saan. Dapat tayong mga galak pagkat tayo kanyang bayan. Ang lahat ng sumasambay, lubusin ang kagalakan. Dumulog tayo kay Yahweh nang ang tulong niya ay kamtan. Dapat siya ay parangalan at sambahin araw-araw. Gunitain sa tuwina ang kahangahangang gawa, ang matuwid na paghatol at gawang kamangha-mangha. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, O Diyos. Kami po ay narito dahil sa iyong kadakilaan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa isang linggo na lumipas, sa iyong pag-iingat at sa lahat ng provisions mo, Lord, ng aming mga pangailangan. Sa oras na ito, Panginoon, samahan mo kami, ang bawat isa, buksan mo, Lord, ang aming mga makalangit na pandinig, na pangunawa. Patuloy, O Diyos, na maunawaan ang iyong mga salita at lalo't higit ugad, ito ay aming maisapamuhay upang patuloy naming maranasan, O Diyos, ang kagalakan na sa paglilingkod sa iyo, O God. At ito, Lord, ang nais mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. At yun nga po, sa ating nabasa, mag-ukol ng pasalamat at si Yahweh ay tawagan. Umawit ng pagpupuri at siya'y parangalan. Amen. Sa atin na mga anak ng Diyos, makita sa ating buhay ang ugaling mapagpasalamat. Amen. Naway, sa ating mga buhay ay hindi tayo isa sa mga reklamador. Ayaw ng Diyos ng reklamador. Amen? Amen. Ang nais ng Panginoon ay ang pusong mapagpasalamat. Amen. Ano man po ang sitwasyon na ating kinalalagyan, may problema man, marami mang blessings, maging mapagpasalamat po tayo. Diba? Sa atin nga lang buhay, na-experience natin, di ba, pag meron tayong binibigyan minsan ng pabor o ng regalo, di ba, natutuwa tayo na nagbibigay na kung yung binibigyan natin ay nagpapasalamat, di ba? Masaya sa ating pakiramdam. Ganon din po ang Panginoon. Nais ng Lord na makita sa atin ang buang espiritu, ang buhay na mapagpasalamat sa lahat ng oras. Kagaya nga po ng ating inawit, di ba? Sarap umawit sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, umawit ng pagpupuri at siya'y parangalan. Amen. Dapat nating laging parangalan ang ating Panginoon. Sabi nga dito, ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Di ba? Usong-usong ngayon ang maritisan. Sa atin ng mga Kristiyano, anong dapat nating imarites? Ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Ito po ang una-una na dapat nating ikinukwento sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong ating nakakasalamuha sa araw-araw. Huwag natin pong sayangin ang panahon na tayo po ay nakakapagsalita pa, isabihin natin sa kanila kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong mahiya na tayo isang Kristiyano. Hallelujah. Panindigan natin na tayo po ay anak ng Diyos. Huwag nating ikahiya, lalo sa atin. Sa bawat isa sa atin, alam ko araw-araw, mayroon tayong nakakasalamuhang tao. Mga estudyante, mga pumapasok sa trabaho. Ayan, iba-iba po ang ating nai-encounter araw-araw ng mga tao. Lalo na sa panahon ngayon na parang ang mga tao ay nagmamadali. Wala kang marinig kundi stress. What a stressful day, di ba? Lalo sa mga nagtatrabaho. Minsan umaga pa lang, pag naka-receive ka ng tawag tungkol sa trabaho at nakaka-stress naman talaga minsan. Pero salamat sa Panginoon, nandoon ang kanyang
kabutihan na nagbibigay lakas at kagalakan sa bawat isa sa amin. Sa aking buhay ay tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Araw-araw nga ako ay nagmumotor ng babiyahe papuntang trabaho, Marikina. Ang ginagawa ko habang bumabiyahe ay nag-aawit ako ng papuri sa ating Panginoon. Kaya na-overcome ko yung takot na kahit nagagano na ng mga sasakyan, mga motor lalo. Yan, mga kotse, okay lang, dahan-dahan lang yan. Pero ang nilalayuan ko ay yung mga jeep. Yung mga jeep na patok. Ay grabe talaga, meron dyan sa sa highway. Binunggo niya yung motor, babae pa naman din yung driver. Di basag-basag yung plate number sa likod. Grabe, sabi ko, Lord, buti na lang, nahuli ako, nauna siya. Siya ang nabangga. At gulat yung babae, ang ganda pa naman ng motor niya, basag-basag yung Kasi naman talaga yung niyan, ako natatakot sa mga sa mga jeep na yan. Basta yan, naririnig na yung boses nila, yung tunog nila. Lumalayo na ako. Pero salamat sa Panginoon, araw-araw ang kanyang protection ay aking nararanasan. At yung isang oras na biyahe ko, ay isang oras din ako na nagpi-praise and worship habang ako'y nagmumotor. Kaya habang ako nagbumabiyahe ay ayos ang aking pakiramdam. Alam ko, Lord, nakikita mo ako, bumabiyahe ako ngayon, iingatan mo ako. Ayan, kaya isa pong susi sa ating matagumpay na araw ay ang pagpuri sa ating Panginoon. Una, sa umaga, pagising pa lang natin, tayo po ay magpasalamat, manalangin, at ipanalangin natin ang bawat isa bago tayo umalis. Mga anak natin na ingatan ng Panginoon at bigyan ng proteksyonan ng Lord, bigyan ng karunungan sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Ano pa ba ang ikakabahala nga talaga ng mga anak ng Diyos? Di po ba? Sabi sa mga verse na ito, dapat tayo'y mga galak pagkat tayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumambay, lubusin ang kagalakan. Dumulog tayo kay Yahweh ng tulong niya'y kamtan. Dapat siyang parangalan at sambahin araw-araw. Ayan, hindi lang dito pagpunta natin sa church, kundi lalo na sa personal na buhay natin. Patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon araw-araw. Totoo nga, na dapat wala tayong makitang Kristiyanong malungkotin. Di ba? Ano pa? Bakit pa? Di ba? Napakaliwanag ang salita ng Panginoon. Ang ating sinasambang Diyos ay na may-ari ng langit at lupa. Di ba? Kaya, yung mga nag-aalala lang minsan ay kulang talaga yan sa pananalangin. Magkipag-usap kayo kay Lord. Tayo kay Lord. Lagi para tayo po ay samahan sa laban ng buhay. Kasi kung sa atin lang, ay wala. Mabuang ka sa mundong ito. Ay nako, grabe. Ang mundo ngayon ay kakaiba. Ang takbo. Kaya kung hindi ka maingat, at napakapaalad natin dahil tayo isa sa pinili ng Diyos. Di ba? Iba ang kagalakan na ating nararanasan na hindi natin kailanman matagpuan sa mundong ito. Di ba? Iba ang pag-asa na meron tayo. Kaya mapalad ka, mapalad ako na tayo ay pinili ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi si Lord ang pumili sa atin. Di ba? Isipin mo yun kung gaano ka kahalaga sa Panginoon dahil pinili ka. O, di ba? Ibig sabihin, isa tayo sa pinili dito sa lugar ng Montalban. Nagsama-sama tayo dito, di ba? Dati hindi naman tayo magkakilala. Ngunit nagkatagpo-tagpo tayo dito dahil niloob ng Panginoon. Kaya sa atin ang mga anak ng Diyos, yan, ipalam natin, ipaabot natin sa ating mga kasama ang kabutihan ng Panginoon na Kanyang ginagawa sa buhay natin araw-araw. At araw-araw merong ginagawa ang Diyos sa bawat isa. Amen. Maraming mang problema ang dumadating sa sa atin. Sabi nga sa Bible, ang mga anak ng Diyos masuliranin man, ngunit agad itong naiibsan. May kalutasan dahil meron tayong Diyos na buhay na ating natatawagan, na ating naiiyakan.
Diba? Pag meron tayong mga problema sa ating mga anak, sa buong pamilya, sa loob ng tahanan, ayan, maging mapayapa at mahinahon tayo, makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ating kinabukasan, kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, kaya huwag tayong mag-overthink. Wala. Yan ang mga tao ngayon, sabi niya. Napakaano mo, nag-overthink ka na naman. Di ba no? Mga bata pa lang ganyan yan, ha? Kaliliit. Ganyan ang mga linya. Nag-overthink ka. Sabi yo, overthink. Nag-iisip ng nag-iisip. Di ba? Ay, nako. Masakit sa ulo ang nag-iisip na nag-aalala. Kaya sa atin ng mga anak ng Diyos, ang salita ng Panginoon, ang ating patnubay at gabay sa araw-araw. Amen. Dapat lang natin itong basahin. Di ba? Darating ang panahon, itong Bible na ito ay hindi na natin mababasa. Kaya, simulan na natin ngayon magsaulo ng mga bersikulo para meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos. Amen. Tayo po, yan lamang po ang aking maibahagi sa inyo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming natunghayan, O Diyos. Salamat sa buhay at kalakasan at higit sa lahat sa iyong pag-iingat sa kalakasan, dakilang Diyos, sa kagalakan na aming nararanasan sa aming buhay sa araw-araw. Lord, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen.